Mabilis ang gala lang mga chong. Sa araw na ito ay kasama natin si Jarel, ang kaibigan natin na babasagin at laki sa tiles. Alas 5 na ng hapon nang maisipan namin magkape. Siyempre, pag may pagkakataon, hindi naman tayo papayag na umubos ng isang tasang kape sa loob lamang ng bakuran ng ating tahanan. Mas lalo kasing sumasarap ang kape. Kahit 3-in-1 pa yan, iba ang lasa. Maniwala ka. Iba yung pakiramdam habang humihigop ka ng kape, kaharap ang magandang tanawin, mga birding bundok, malinis na ilog, mga huni ng ibon, at bulong ng sariwang hangin na para bang nagsasabi na ka na lang, huwag ka nang umuwi at gagawin ka naming hari sa aming daigdig. 5:30 na ng hapon ang marting namin ng Aulo Dam. Dito ay nilapitan kami ni Kuya para papirmahin sa kanilang logbook. Libre at walang entrance ang pagpunta rito. Ito ay listahan lamang ng mga bisita na pamamanahan ng lupain sa Agartha. Matapos malagdaan ng kasunduan sa Paris, ay marahan at maingat nating binaba ang ating motor papunta sa nakita nating spot. Medyo matarik at madulas ang daan na ito, kaya mainam na dahan-dahan dahil pag nawalan ka ng balanse ay pwede kang tumausdos at magdire-diretso ka sa tubig. Pagkababa ng motor ay kinuha na namin yung aming mga gamit. Binitbit ko ang mga upuan at table, kay Jarel ang camera at mga pagkain. Naglakad pa kami ng kaunti papunta doon sa nakita naming magandang spot. Dito ay nakita natin na mayroong ilang mga namimilwit, pero hindi mga nangingisda gamit ang kanilang mga lambat at mga bangka. Habang pinagmamasdan at papalapit sa kanila, ay unti-unti kong nararamdaman ang simple, payak at payapang pamumuhay. Sa dami ng magandang tanawin sa paligid natin, minsan hindi na talaga kailangan pang bumiyahe ng malayo. Ang mahalaga, marunong tayong magpahinga, magmuni-muni at humanga sa kagandahan ng kalikasan na nasa ating paligid. Saan man tayo magpunta, ay lagi nating tatandaan. Ang kalikasan ay hindi lang tanawin, ito ay tahanan. Respeto, disiplina at malasakit ang kailangan para manatili itong maganda. Hindi lang para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon.